Sa gitna ng malakas na bagyo, mag-isang gumagawa ng assignment si Andy sa kanyang kwarto habang kumikidlat sa labas. Biglang may narinig siyang tok 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 sa kanyang bintana. Akala niya ay sanga lang ng puno, pero nasa second floor ang kanyang kwarto. Lumapit si Andy sa kurtina at bahagyang sumilip. Sa pagitan ng malakas na ulan, may nakita siyang maitim na anino na nakatayo sa labas ng bintana. Hindi niya makita ang mukha nito. Biglang tumigil ang pagkatok. Habang kinakabahan, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Huwag May mong unknown bubuksan ang number na bintana. nag-text. Huwag mong bubuksan Sino to? ang Bakit? bintana. Nanlamig si Andy dahil wala namang ibang tao sa bahay. Biglang namatay ang ilaw. Tanging kidlat lang ang nagbibigay liwanag sa kwarto. Kasabay nito muling kumatok ng mas malakas. Tok! 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 Paglingon niya sa bintana, may bakas na ng kamay sa salamin. Sa isang malakas na kidlat, biglang luminaw ang nasa labas. Isang maputlang babae na basa ang buhok at nakangiti ng kakaiba ang nakatitig kay Andy. Dahan-dahang gumalaw ang kamay nito. Tila inaanyayahan siyang lumapit. Unti-unting bumukas mag-isa ang bintana habang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kwarto. Napatras si Andy habang nanginginig. Biglang nagsalita ang babae sa mahinang boses. Andy, nasa likod mo ako. Paglingon niya,